Nabalot ng makapal na usok ang buong barangay. Agad na rumisponde ang mag-amang fire volunteer na sina Harold at Christian Reyes at ang kanilang fire team. Sa kabila ng peligro, matapang na sinuong ni Christian ng iskinita para tulungan ang mga kabrigada bilang second nozzleman. Idineklara ang pinakamataas na antas ng sunog o general alarm sa lugar. Tumagal na mahigit 7 oras ang sunog. Ayon sa BFP, Mandaluyong, arson o sadyang pagsunog ang nangyari. Kasalukuyang tinitingig sa korte ang kaso. Direspondehan din nila ang nasusunog na planta ng plastik sa Pandacan, Maynila dahil sa pagwe-welding sa lugar. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Kasamang ibang firefighters, sinubukan nilang apulahin ang sunog mula sa itaas ng tulay. Tumagal ng halos 5 oras ang sunog bago ito ideklarang fire out. Walang nasaktan sa insidente. Naging advokasya na raw ni Christian Reyes ang tumulong sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa sunog sa pamagitan ng pag-upload ng videos ng kanilang mga responde sa YouTube. Natutuwa ako kasi nag-work siya in a way na may mga nagko-comment na nalalaman nila kung ano yung ibig sabihin ng 1070. Alam nila yung pwedeng gawin ng isang civilian, paano ka makakatulong sa fire scene. Karamihan kasi nang nanonood sa atin is mga kabataan, nakakatuwa na nai-inspire sila na maging bombero at higit sa lahat, mag-volunteer din. Ayon kay Fire Chief Harold Reyes, hindi biro ang maging isang fire volunteer. So without salary, without allowances, without insurance, pero yung aming kagustuhang tumulong, dinadrive kami nung aming puso at yung isip. Feeds your soul at makakatulog ka ng nakangiti, di ba? Kasi alam mo nakatulong ka eh. Kumbaga sa dami-dami na nangyayari sa mundo, isa ka sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng isang mabuti, additional na mabuti na nangyayari sa mundo natin. Nauuna rin ang ating mga first responder pagdating sa pagsaklolo sa mga biktima ng road crash. Isang 22-wheeler trailer na paliko sa kurbada ang tumaob. To the rescue ang Bangi Bureau of Fire Protection kasama ang mga tauhan ng Bangi Local Disaster Risk Reduction Management Office at Philippine National Police. Ang pahinante na si Jomet nadaganan ng mga binti na mahigit 2 toneladang bakal gamit ang wrecker ng isang electric company na tiyempong napadaan sa lugar, matagumpay na naialis sa pagkakaipit ang mga binti ni Jomet. Dilagyan ng bakal ang binti niya. Kailangan niyang sumailalim sa isang operasyon para maisaayos ang mga nasirang buto. Sa General Santos City naman, sumaklolo ang Gensan Bureau of Fire Protection at General Santos City Rescue sa bangga ng isang closed van at delivery truck. Unang inalam ni SFO1 Lara ang kondisyon ng driver na si Enrico. Sinuotan siya ng cervical collar o neck brace. Nang may stabilize ang kondisyon niya, nagsagawa ng grupo ng extrication o pag-aalis ng isang biktima mula sa pagkakaipit. Gumamit sila ng hydraulic spreader para alisin ang pinto ng closed van. Dito, idadaan ang biktima. Makalipas ang halos 20 minuto, naialis muna sa pagkakaipit si Enrico. Hanggang ngayon, hindi pa ako makabalik sa trabaho. Sabi kasi ng doktor, 2 taon daw bago ako makalakad ulit ng maayos. May 2 akong anak. Sino na ang bubuhay sa kanila? Kailangan lagyan ng bakal ang kanyang kanang paa matapos itong mabali. Kasalukuyan siyang nagpapagaling. Igan, lahat ng sakuna at kalamidad ay kaya nating malampasan sa tulong ng mga taong handang magmalasakit at tumulong para masagip ang buhay ng iba. Kaya naman saludo ang alisto sa lahat ng ating first responders